Hey guys, it's me. Wow, saya. Hey guys, it's me again, Ina Parulan, and welcome back to my channel. I know it's been a while since the last time I made a sit-down video. Well, videos in general. Kasi, as you all know, sa mga matagal ko ng subscribers, 1 year na since dumating ako dito sa US, and sobra talaga na busy ako sa work. So ngayon, I made sure na i-share ko talaga to sa inyo dahil alam ko madami sa inyo na una yung mga Gentlex, and pangalawa yung mga gustong mag-work sa California in the near future like me. So ayun, so this video, it's gonna be a how-to video, yung mga step-by-step on how to endorse your license to California Board of Nursing. Okay, share ko lang para sa mga hindi nakakaalam. Meron akong New York license by examination, and then I endorse it to Florida Board of Nursing since dito currently nag-work. And ngayon, nag-decide ako na i-endorse naman ito sa California for future purposes. Kaya nakakatuwa dun guys, kasi nung nag-search ako, gaano ba katagal yung process ng pag-endorse ng license to California. Kasi I heard na medyo matagal, it can take up to mga 8 weeks yung iba ha. Pero sa akin, it was approved in just 3 weeks. Actually, pwede pa siya mapaaga if I was able to book a flight going to California sooner. Anyway, the first step I did is to request the requirements needed sa aking sa aking BSN school. So, yung kung saan ka graduate ng nursing. So, ano-ano ba yung mga kailangan mo doon? Since, of course, well, obviously, wala ako sa Pilipinas, and hindi naman ako uuwi ng Pilipinas para lang kumuha ng mga requirements na yon. So, ang kinagandahan nun, pwede ang representative na ang gumawa nun para sa'yo. So, I asked my sister to do the work, and ano nga ba yung mga kailangang requirements na kukunin mo sa registrar, number 1. Pero before that, guys, nagpadala ako sa kanya or nag-email ako sa kanya ng authorization letter na signed ko just in case needed ng registrar. So, number 1 is your breakdown of educational program for international nursing programs. So, since that nga sa Pilipinas tayo nag-graduate, kailangan mo nun. Also, number 2 ay yung RLE. Merong record ang registrar nun kahit gaano ka pa katagal graduate. So, in my case, 2011 ako graduate. So, wag nang mag-compute kung ilang edad na ako, okay? Kidding aside, nag-request din ako ng certified true copy ng diploma. Actually, hindi naman siya as in talagang required, pero mas maganda na yung sobra kaysa kulang para uulit-ulit ka na naman, diba? So, nag-request ako ng RLE, yung breakdown of educational program, diploma na certified true copy. And pala, sa transcript mo, guys, kailangan meron kang request for transcript na form. Yung request for transcript na form and yung breakdown ng educational program, mada-download nyo yun sa California Board of Nursing. Usually, guys, sa pagpaprocess ng school natin, dun sa mga requirements na yon, ang sabi nila mga 4 weeks, ganun. Sabi ko, ang tagal. Pero since meron akong contact number nila at meron silang Viber, syempre, ang sabi ko sa kanila, ma'am, syempre in a polite way, no? Sabi ko sa kanila, just in case, baka naman possible to expedite the process, blah, 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 ganyan. Pero syempre, gusto ko lang kasing matapos na para matanggal na siya sa isip ko. So, ang sa akin, siguro parang naging available na siya. Siguro after 8 days lang. So, after 8 days, sabi ko doon sa sister ko, pwede nang kunin. And yung representative mo, yung magme-mail ng mga documents na nasa envelope, papunta sa Board of Nursing. So, i-make sure mo lang na kapag sila ang nag-mail, dapat kasi parang ang labas ay yung school ang nag-mail doon sa California Board of Nursing. So, ang address na ilalagay niya doon sa from ay address ng school at hindi address niyo sa bahay. Okay? So, when I got the notification na receive na ng Board of Nursing ng California yung aking mga documents, doon na ako nag-start ng application ko. So, yung application mo via Breeze account, pwede kang gumawa ng actually, pwede kang gumawa or mag-register sa Breeze account kahit hindi mo pa nasa-start lahat ng mga requirements. Kahit hindi ka pa nakakapag-request sa school mo. Pero,
Ako lang, ginawa ko lang para make sure lang na pag nag-apply ako, andun na yung mga papers ko. Okay? So, nagbayad ako ng $750. Alam ko medyo masakit. Anyway, so syempre, ano yun investment. So, ayan, $750. And meron dun na mga information na kailangan mo siya sagutan. Lahat, make sure na sagutan mo siya lahat. And then, meron din sa medyo end ng mga forms na kailangan mong i-fill out, ay doon na makikita mo yung mga upload documents. So, sa mga documents na yon, I made sure na in-upload ko as in lahat. So, ito yung mga documents na in-upload ko. So, syempre, hindi ko siya memorize. So, nasa phone ko siya. So, ito siya. Okay. Nurses verification, I think it's, parang it costs around mga $30, $34, mga ganun. Nurses.com, yun, makukuha mo siya. Kumbaga, parang proof lang na may license ka talaga at nakapasa ka ng NCLEX mo. So, doon makikita mo, kasi since ako meron akong New York tsaka Florida, mag-a-appear yun doon. Pero may mga, guys may mga, hindi lang ako sure sa mga cases na, kasi parang merong, yung nurses, hindi niya covered lahat ng state sa US. Like yung California. Just in case meron ka ng California license, hindi nag-a-appear for some reason sa nurses. Parang ganon. Philadelphia ba? Mga ganon. Basta. Anyway. So, nurses verification. Magbabayad ka online. And active PRC ID. Board rating mo sa Pilipinas. Diploma. In-upload ko lang kasi meron akong copy sa phone. Okay? I'm medyo redundant pero okay lang. Yung TOR ko, meron din akong copy so in-upload ko na rin. My Florida license. Tapos yung sa New York ko, yung certification, yung registration, sure ba, yung mini-mail sa'yo. Also, kailangan mo din ng NCLEX pass report. Kailangan mo i-upload yung green card mo, yung social security number, 2x2 picture, yung sa passport naman, yung bio page. And dun kasi sa mga nabasa ko, pinipicturean daw nila at ina-upload all pages ng passport. Napakadaming pages nun. So ako, ang ginawa ko lang, yung bio page lang ng passport ko and yung mga visas na available. Kahit mga expired na, yun ang mga pinicturean ko. Also, yung I-94, makukuha mo yun online, search mo lang sa Google I-94. Ito naman yung form na may proof, just in case, before kang pumunta rito or before ka mag-apply ng endorsement mo, meron ka bang records as a tourist na pumunta ka ng US? Since ako, wala. So, 0. So, okay lang yun. Screenshot mo lang and then upload mo. And then, so nag-apply ako February 20. So, nag-upload ako lahat sa 20th ng February. And so, March 1st, I received an email from California Board of Nursing which specifies yung mga deficiency ko, which is yung ano lang naman. Isa lang naman yung kulang ko. Yun yung fingerprint. So, meron kasing option habang mag-a-apply ka dun sa Breeze account. Meron option dun kung gusto mo, live scan, meaning yung fingerprint mo, dun mo gagawin sa California. Kasi yung live scan na yon sa California mo lang siya pwede gawin. Pero kung nasa outside ka or nasa ibang state ka, like kunyari sa akin, Florida, kung yun ang pinili ko option, babayaran mo siya nasa mga $49 yata. Tapos i-mail nila sa'yo yung fingerprint na card. Tapos gagawin mo siya, alam ko, sa mga police station. And then, i-email back mo sa Board of Nursing. So, sabi ko, sige, since meron akong sister sa California and gusto ko rin naman silang i-visit, I booked a flight. So, March 1st, nakatanggap ako ng email, nag-book ako ng flight going there March 9. So, after mga 8 days. So, March 10, nagpa-live scan ako. Nagpa-fingerprint ako sa, UPS store. Hindi na kailangan ng appointment, sabi nila, kasi walk-in lang naman. So, doon ako nagpa-fingerprint. Tagal ko nakaganyan, no? Anyway, ganito. Nagpa-fingerprint ako doon at medyo sensitive talaga yung yung parang scanner nila. Kailangan talaga as in kuhang-kuha yung fingerprint mo. So parang inabot kami ng 5 minutes kaka-fingerprint sa akin. Kasi ang alam ko, dun sa mga fingerprint na mga card, parang minsan nagkakaroon ng problema, minsan pinapaulit, ganun. So sabi ko, ang tagal naman nun. So ginawa ko, doon na lang ako doon sa live scan. And then, so March 10, ginawa ko yung live scan.
And tapos umuwi na ako dito. And then March 14, nakatanggap na ako ng email from California Board of Nursing na approve na at endorse ng aking license. So, February 20th ako nag-start, and then March 14, approve na siya. So, mga 3 weeks. So, mga ganon, no? 21, 22 days, mga ganyan. So, ang bilis lang talaga. So, advice ko lang sa inyo, no? Kung nagbabalak kayo, and medyo nagmamadali kayo, medyo siguro kung nagbabalak na kayong lumipat doon sa California and kailangan nyo mapabilis yung license nyo. Actually, hindi naman siya ganun katagal. May mga instances lang talaga na napapatagal. Siguro kapag puro kulang yung mga documents na ina-upload mo, ganyan. And pala guys, just in case lang. So, nag-apply ka, in-upload mo yung mga documents mo. Kung meron ka nakalimutan na i-upload, pwede kang mag-login dun sa Breeze account mo at i-upload, mag-add ka ng mga documents. Pwede yun. Okay? So, hindi porque may nakalimutan ka, oh my God, stressed ka na. Hindi, pwede mo siyang i-add. Okay? Actually, guys, yung 3 weeks na yon, pwede pang mas mapaaga yun. Kasi kung nasa California ako, kung mas napaaga yung pagbubuko ng flight going to California, mas mabilis. Pero anyway, 3 weeks, napakabilis na nun, no? Hindi ako nagmamadali actually. Gusto ko lang talaga pag meron akong gustong gawin ko na siya as in para tapos na, para wala na siya sa isip ko. So, ayun guys, yun lang. Kung meron akong na-miss or meron kayong questions na medyo, ang tawag dito, nagpapalito sa inyo. Kasi medyo nakakalito siya minsan eh. May mga part na gano'n, yung mga questions. Ano ba talaga isasagot ko dito? No ba or yes? Mga ganyan. Just in case meron kayong mga questions, just drop your questions sa comment section and I will try to answer your questions pag hindi ako busy, okay? So, ayun guys. Thank you so much for watching. And I will try to upload more videos. And kung meron kayong mga videos na gusto nyo gawin ko, kaya may mga questions kayo, pwede kong i-compile yan lahat to make another video, okay? So, ayun lang guys. Sana nakatulong ako para sa mga gusto mag-endorse ng license sa California Board of Nursing. And ayun guys, thank you so much. Don't forget, at sobrang tagal ko nang nag-upload ng video. Nakakalimutan ko ni mga spill ko. So, kung gusto nyo mag-updated sa mga bagong videos ko pa, don't forget to hit the subscribe button. Okay? Thank you so much, you guys.